Magandang umaga sa pagbubukas po sa atin ng ating mahal na Panginoon sa ating pag-uusapan sa araw ng June 13, 2026. Ang ating pundalang balita sa inyo ay kung paano natin madadala ang ating pamilya. Kinakailangan pong magkaroon tayo ng samahan respeto. Kasi po, kung minsan, hindi po nagkakamali ang pagkakasal. Ngayon, ganito po yun sa samahan at pamilya. Kinakailangan po na ito. Kung sakali man po at merong mainit ang pulo, uunawain po natin ito para po hindi mawala ang ikot ng samahan. Siyempre po, sino po ang uunawa sa mga taong mabibilis ang isip? Ngayon, ganito po gagawin natin. Marami po akong na-encounter na warin po, ang ulo ay nanginginig po ang kamay. Yung pala po, kung papakinggan nyo, yung po pala nagmumula sa utak. Ano po doon? Ano po nagkukulang doon? Sobrang nag-iisip, nawawala po sa hulog ang utak. Wala pong kumukupkop na nagmamahal. Masyado pong natatarget sa pag-iisip. Di po ba kayo nagagala na sa umaga ng June 13, 2026? Nagbigay po ako ng kaprasong paliwanag. Ito po pala. Sa bagay po, hindi na rin kayo magtataka sa akin kung bakit ko nasasabi ito. Sa hinaba-haba na po ng panahon na aking nilulong, isipin niyo po, kalahating dekada na ako dito. Napag-aralan ko na po ang lahat ng krema ng buhay ng tao. Huwag po kayong mapapasikatan. Huwag po konting depresya lang, iaaldag na kayo. Huwag po isang kaprasong pagkakasali, ikakalkal nyo na sa buong daigdig. Kapag po kayo nagkalkal na isang pagkakamali ng pamilya, nawawalan po ng respeto ang loob. Kinakailangan po ito, pang-ahawakan natin. Ano po gagawin natin? Gagawin na lang po natin sa titig ng mata. At ako po magsasabi sa inyo, walang sinilang sa mundo na perfectong tao. Kasama po dyan ang pagkakamali. Kaya po, sa pagkakataon ito, June 13, 2026, ang aking pong imumungkahi sa inyo, kung masyadong nag-iisipan sa tao, medyo aaluin niyo po. Ipaghalimbawa po, nagkakaat ng anak mo. Galit na nga, susulsulan niyo pa. Hindi po. Aluin mo po iyon na, huwag mainit ang ulo mo. Kaya po, ang dami ko masasabi sa araw nito, sino po uunawa doon kundi kayo? Hindi naman po pwede na kayo mag-asawa ng 6 na beses. Kung magagawa po natin, isang beses lang tayo mag-aasawa. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po, kawawa po mga anak natin. Hindi po pwede na iba't iba ang ama. Siyempre po, pag iba't iba ama, magulo. At saka po, nakakahiya rin po. Ito po, makinig po kayo. Nakakahiya rin po na kayo iba't ibang ama ang inyong mga anak. Alam nyo, pag ano po ang naganap sa buhay nyo, ha? Wala po kayong self-control. Hindi nyo po kaya na rin ang problema nyo. Kaya inan po, isang matter na sa inyo, isang kapipintasan na po yun. Kapag po ang isang tao, bumilang ng iba't ibang asawa, iba't ibang ama, hindi po maganda, unrespectable sa kanyang pagkatao. Kaya po, ang dami kong masasabi ngayon, pag-aralan niyo pong mabuti ang kakasamahan niyo sa buhay. Hindi po nadadawan ng kuyo kayo ng halik at ngiti at nakita niyo na magandang gumayakin, na bumaling na kayo, nahulog na kayo. Mahiya po tayo sa ating nag-aanap sa buhay. Kaya ngayon po, Mother pa rin ng Bulacan, ito po ang mensahe ko sa inyo sa anak mo ng araw. Sana, sa araw na ito, yung mga bumibilang ng iba't ibang ama, sana naman po pigilan ninyo inyong sarili. Magkaroon po kayo ng pagpili. Ano po pipiliin nyo? Ito po. Kung babae po kayo, mamili kayo ng marunong umalang. May respeto. Hindi masyadong madaldal. Hindi masyadong mayabang. Simple lang po. At marunong kumilala sa Diyos. Yan po. Mga kababaihan, murang kabataan, ito, huwag kayong padaskol-daskol ng pagpili. Huwag kayong padaskol-daskol na nasilaw lang kayo sa sasakyan. May magandang posisyon, nakita na kayo.
Maawa po kayo sa sarili nyo. Kasi po, ang masasabi ko po sa murang mga kabataan, ang korona ninyo, ang pagkababae ninyo, huwag kayong magdidisgrasya. Mag-iingat kayo. Maging mabilis po ang utak ninyo. Huwag po kayong maging tangangya. Ang ibig ko sabihin gumalaw lang po ang isip nyo, alam niyo na paikot na mangyayari. Kaya ang aking balita sa inyo ngayon, isang dakilang pag-iingat. Kung sakali man po, huwag po kayong magligan. Hindi po nakatutuwa. Ang kayo ay magbilang ng iba't ibang ama. Kaya po, kung sakali man po, na ako inangusap sa inyo, pag-aralan niyo pong mabuti, magdasal po kayo, huwag po kayo masyadong mabighani, huwag po kayo mabibiglain, huwag po kayo magbibighani sa magandang salita, sa mga taong maporma, mayabang. Kaya po iyon ay isang pag-iingat sa June 13, 2020. Dahil kahapon po ay kalayaan ng ating pinag-usapan. Ngayon naman po, ibalik po natin ngayon ang ating gagawin. Higpit naman po ng pag-iisip. At saka po, ang gagawin natin, yun po ang ating matinding pangunawa. Kinakailangan po, bigyan din po natin ng korona ang ating bilang na pamilya. Hindi po yung mega praso lang nangyari, binalita na si Peloton. Magkaroon po tayo ng self-control na para bang magandang-maganda ang yalig ng nangyayari. Kahit na po merong ugong ng kidlat, kinakailangan pong pag-aralan. Kasi doon po sa pamamaraan na yun, doon po tayo nagkakaroon ng peace of mind ang pamilya. Doon po nagkakaroon ng pag-aaral. Kaya po, ang tanging kong masasabi sa araw na ito po ang isang salita, something wrong, something lesson. Kaya kung mararamdaman niyo po yung mali na yun, doon niyo po malalaman yung tama. Hindi po lahat ng pagsubok ay mali. Mainam din po ang tumatanggap tayo ng mga pagsubok. Dahil doon po natin na pag-aaralan, doon po nababago ang pulos ng samahan ng pamilya. At ang tanging ko pong masasabi, yung pong pampunawan ninyo. At saka po, hindi tama po, ang mga magkakapamilya ay naglalaban-laban, nagpapataasan, nagpapasiklaman. Tandaan niyo po, sa ibabaw po ng mundo, wala pong tao na kasya-kasya ang perno. Hindi po tayo mabubuhay na sa sarili natin. Kaya kung sakali man po na ako'y nagpapaalala na kayo po tayo ibinibiyayaan ng ating Panginoon. Pag po napakinggan ninyo at itinutumpunin niyo sa isip ninyo ang aking sinasabi na paramdam ng ating Panginoon, talaga pong may magandang mangyayari. Kaya po kung sakali man po sa kinakailangan po sa pamilya, hindi po yung magkagalit nagpupul-kupul na, hindi po tama. Lalo naman po sa hanap buhay, wala pong kwenta yung pasiglaban ng pasiglaban. Tandaan niyo po, sasabihin ko sa araw na ito, walang iniwan po sa dagat. Pag po maugong, mababaw ang dagat. Pag po malalim, walang ugong ang tubig. Kaya, kung malisto po kayo, doon po kayo lumagar sa simpleng tao. Na akala nyo isang taong simple lang kumilos, akala nyo walang pera. Kung sino po yung simple, iyon po ang may pera. Kung sino po ang manglas, iyon po ang mayamang. May kasabihan nga po tayo, hindi daw po baling wala ang lahat, huwag lang mawawala ang yabang. Ako po may sabi sa inyo, tigilan na po natin ang kayabangan. Kasi po, tayo rin po ang mabibiktima ng kayabangan. Isang gap lang po, laging wala. Samantalang po yung tahimik, lagi pong meron, nakasuksok. Ito po, sasabihin ko sa inyo, mainam din po ang matipid. Mainam din po ang mahirap kausapin. Kapag po mahirap kausapin, hindi po agad-agad magkakamali. Kaya po, kung sakali man, mother na pa rin ng Bulacan, ako po lagi na nangusap sa inyo, na halos sinisikap ko po, na araw-araw ay makapag-usap sa inyo sa bigay na obligasyon sa akin ng ating Panginoon. Nang hanggang ako po nakakahinga, nakagagalaw, meron po akong nasasabi sa inyo. Kung sakali man po na ang aking pong ginagampanan sa panggagamot, nagbibigay din po ako sa asal.
ugali, good manners, and right conduct. Ito po ang aking kasama sa misyon. At kayo po, ang masasabi ko, huwag po kayong mataas magsasalita. Kasi po, kapag po kayong mataas magsalita, sa inyo po tatama ang letra na yan. At huwag po kayong palahatol. Hindi po ngayon ang damit ng tao ang damit ng tao pulit-pulit at akala ninyo ganyan eh. Hindi nyo alam na kung sino po ini nagpapanggap lamang. Mapapahiya po kayo. Dahil sa napahaba na po ng panahon na aking nilagay sa mundo, napakarami ko na pong lubhang karanasan. Nasilayan ko na po mula noong since 1941 hanggang sa ngayon po. Ang lahat po ng nakaganap sa ikot ng ating daigdig ng mundo, nakita ko na po. Nakita ko na po yung gapang ng uod sa lupa, sa saka. Nakita ko po na yung mga uwang. Nakita ko na po yung mga parparo. Nakita ko na po lahat. Kaya po nakita ko na po lahat ng bagyo. Nakita ko na po lahat ng lindol. Pero po ngayon, ang lindol, grabe. Palagay ko po yun tabi-tabi po. Palagay ko po yung pinakikita sa atin ngayon isang sitwasyon para tayo ay magkaroon ng pagbabago, pag-iisip. Kasi kung hindi po tayo bibigyan ng ganon, wala na po tayong sinusuungan, kundi puro kahanginan. Pero po sana sa araw at oras na ito, June 13, 2026, imulat niyo po ang inyong isipin, isip. Kagaya po ng hanap buhay, ako na po magsasabi sa inyo, hindi kayo mabubuhay sa isang hanap buhay hanggang gumugulong po ang iba para po tayong hindi lumilipad. Iba't ibang hanap buhay po para po tayo mabuhay, para po natin mapag-aral ang ating mga anak, para po tayo gumalaw ng panghabang araw. Kaya po, kung sakali man po na ako'y nakipag-usap sa inyo, sana'y tingin nyo ang bigay natin bawa sa ating ng mahal na Panginoon. Maging quiet lang po tayo. Huwag po tayong masyadong maganyan. Huwag po tayong masyadong mayabang. At saka ang number 1 po, huwag po natin pag-iimpisan ang hindi natin pag-aari. Yan po ang walang kwenta para lang kumula. Kaya po ang tanging kong masasabi sa araw at oras na ito, sa mga nagpapasweldo, sa mga tumatanggap, ay ito po masasabi ko, kunin nyo inyo, iwanan nyo ang hindi nyo. At lalo sa nagpapasweldo, sumunod kayo sa linya. Sumunod kayo sa pagbabayad. Hindi yung wala na ang tao, niluluko pa ninyo. Kaya po ang tanging kong masasabi sa inyo ngayon, hindi na po kailangan na kayo diktahan. Kinakailangan po magkaisip kayo kung ano po nararapat na kapagalan ng isang tao at kung ano po ang dapat isukli sa isang tao, iyan po gawin nyo. Huwag po tayong mga api. Kaya isang magandang maliing halimbawa po ang aking sinabi, kayo pumagang ito na kinakailangan tayo po ay ginising. Ito po ay isang salita, ang sabi nga po dito, kayo'y inuntag ko, ako'y nandito. Kayo'y kinausap ko, pakinggan niyo sana ako. Kung kayo mga anak, may ilalapit sa isang tao, matuto kayong gumalang at rumispeto. Huwag po kayong, ipaghalimbawa mo kasama ang pamilya. Huwag po kayong may iuutos kayo para kayong mga amo. Ganun po ang masasabi ko sa inyo. Matuto po kayo, rumispeto. Kasi po, itong pong respeto ay napakalaki ng pagkukunan sa isang tao. At saka huwag po kayong magbiglain. At saka po huwag kayong magkukunday ng hindi magandang salita na hindi nyo masabi kung ano-ano sign ang lalagay sa kamay. Pag-aralan niyo po nang huwag kayong magpagbigay ng pagkakasala sa kapwa niyo. Ito po ay malaking puntos ang maipupundan ninyo sa sarili. Kaya po, dahil ito ang Madam pa rin ng Bulacan na nakipag-usap sa inyo lahat. Kung iisipin niyo po, ito sinasabi, walang makapagsasabi. Sinuwerte na nga lang po ako. Ito naman po hindi ko nalalaman sabihin. Ito po'y unti-unti ibinibigay sa akin kung paano ang gagawin pamamaraan na pakipag-usap sa tao. Kagaya po, ipaghalimbawa mo, isang gulo sa isang lugar. Pag po kayo hindi kinakausap, huwag kayong sasagot. Pag naman kayo kinakausap, sumagot po kayo. Iyan po ang masasabi ko sa inyo. Para po kayo maligtas sa dalawang pagkakasala ng mundo.
ang kamandag. Hindi po tama. Ako po magsasabi sa inyo, pag po sa agawan ng lupa, meron po tayong tinatalakay, may tinutulig sa po diyan kung talagang dapat mangyari at hindi dapat. Marami pong ubod. Hindi po basta yung sige-sige lang. Ngayon kayo may pera, magkakaroon kayo. Hindi po tama yan yung away. May regulasyon po yan. May pinasimulan po yan. Kaya po sa araw ng June 13, 2026, ako po ay nandito at nakipag-usap sa inyo sa biyaya at sa obligasyon po na tinatanggap sa ating mga Panginoon. Nananawagan po ako sa inyo na sana po yung pangunawa ninyo gamitin ninyo. Pag po ginamit ninyo ang pangunawa ninyo, maganda po ang mararating. Kaya po, kung kayo po ay dalaga at mamimili kayo ng kakasamahan sa buhay, kahit na hindi kayo dalaga, kahit na po 37 na 40 anyos, pipiliin nyo po ganito, paano po kayo mamimili? Ang number 1 po, ang respeto. Ang number 2 po, yung simple. Yung number 3 po, makikita nyo po yung karapat-dapat may dangal na tao. Kaya po, ako po, mangungusap sa inyo na tinatawagan po, sana kung sino man po ang tatamaan, huwag naman po masasaktan. Pag-aralan niyo pong mabuti ngayon, hindi po yung kayo ay nagbibilang ng iba-ibang ama ang anak ninyo. Kinakailangan po magkaroon tayo ng magandang tatak sa ating pagkatao. Kaya po nung araw, nung kapanahon po nung inabutan ko, ang pag-aasawa po, hindi po kasi palundag-lundag. Nung araw po na inabutan ko, pinamamanikan, pinopormalan. Ngayon po kahit saan na lang ay nagsundutan. Kaya po kung sakali man at may tatamaan, wala po akong magagawa. Ito po biyaya ng pag-usap. Nananawagan ako sa inyo, magdasal kayo. Hindi yung lumipat ang linggo, iba na naman ang kasama. Lumipat ang buwan na taon, iba na naman. Iba na naman ang ama. Iba na naman ang kapatid. Ang dahil magsasabi siya, pag-ingatan niyo po ang puri ninyo. Kaya kung sakali, maririnig ako ng new generation, pag-ingatan niyo yung korona ng inyong pagkababae dahil yan ay pagdabata, nabasag na, butas na, wala nang kwenta. Iyan lang po ang korona ng isang lumalaking mga babae, yung pong hindi disgrasyada. Kaya kung kayo mag-aasawa, piliin nyo, hindi ba rin mahirap kausapin, hindi yun nangiti-ngitian lang sumunod na sa karesma. Kaya po, maligayang umaga ang aking pong pahayag sa inyo. Kagaya naman po ng mga lalaking pinag-aaral po ng mga magulang na kahit na naghihirap. Hoy, tinatawagan po ang mga murang kabataan nagsipag-aral kayo na inaabot nyo ang mataas na grado ng pagkatao. Mag-iingat kayo. Pag-iingatan nyo ang inyong pag-ibig. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, napakahirap humanap ng babaeng kakasamahan niyo sa buhay. Napakahirap din po humanap ng kakasamahan lalaki sa buhay. Kasi po, kapag po kayo nakapili na niyan, hulog na po kayo sa dagat. Kahit ano po ang mangyari, hindi naman talaga po maraming nagtitiis, na binubugbog na, minumura na, nagtitiis pa. Itanong niyo po sa amin, paano? May anak ka na po. Iiwan po yan. O kaya, kung ano po nakuha ninyo, pinagtitiisan na yan. Kaya po magdadaan kayo. Ang tawag po doon, mga kapatid na nakikinig sa akin, mga magulang, senior citizen at hindi senior citizen, titignan niyo naman po ang kikilatisin ninyo. Hindi po yun narigaluhan na kayo nakuha na kayo dalo. Kaya madal pa rin ng Bulacan, nagbibigay ng salita na dapat ninyong pag-aralan ang lahat ng bagay. Ito po, tinatawagan pa po ako sa inyo. Sana po sa ating pagluluto, huwag po kayong masyadong maglalagay ng mantika. Huwag din po sana kayo, nananawagan ako sa mga nagdinegosyo sa labas ng bahay na talagang siyan po niyo po ng mga taong tamad magluto. Huwag niyo naman po sana lalagyan ng mas sobrang betchin. Marami po kayong napupugnaw na bato. Yung sobrang mantika. Oo,
mabilit tinda nyo. Pero, meron din po kayong pananagutan doon. Itanong po sa ang mga tao po ngayon, napakarami po sakit. Naririnig ang lahat, kaya po ko sa kaliman at kayo paminsan-minsan na kayo ay nagdarasal. Pag nasilipad po sana ninyo yung mother pa rin, inyong pagkukunan ng kaprasong pansin. Kapag po kayo ay nakinig, meron po kayong kaprasong matulungan. Mga minamahal po mga kapatid, ito po ay wala tayong magagawa dahil ako po ay naatasan. Wala po akong karapatan magsalita nito. Kaya lang po, wala po tayong nagagawa dahil ako po ay nautusan ng ating Panginoon ng ganito kasi isa yan. Sa totoo lang po, ako man po ay nangangapa din. Hindi ko rin po, sa totoo lang po, nabuhay ako ng 85 anyos. Hindi ko rin po alam kung paano ang direksyon, kung paano ang maayos. Ang nagaganap na po, ito po, may mga tututangan, magdasal po, ganito. Alam niyo po, ganito po ako. Nang mahuli ko po, istorya ng buhay, ganito po. Sa araw-araw po, yung dasal ko po, para sarili ko. Ganito po dala ko. Mahal na Panginoon, mahal na Nazareno, ikaw pinari nito. Nagsasambuni po ako sa iyo. Kayo na po ang bahala sa akin. Wala na po akong magagawa. Ipinibigay ko na po sa iyo ang aking pagkatao. Sa inyo na lang po ako umaasa. Sa kagalingan, sa biyaya, sa ginagampanan. Ako po, lagi ko inilalahan ang aking sarili. Ang aking pagdasal. Hindi po pahaba. Maiksi lang po ang magdasal. Ito po, may mapapulot kayo. Kung ano man Ama, or mahal na Nazareno, o mahal na Yesu Cristo, ganito po, ako po'y naririto ng umarap sa inyo. Ngayon po, ang lahat po ng aking ginagawa, sinasagutin ko sa inyo. Kung ano man po ang magaganap sa akin, kayo na po ang bahala. Basta po, sana, huwag mo akong iwawalay sa iyong mga pakpa. Tulungan mo lang po ako. Hanggang ako'y nasa lupa. Hawakan mo po ang akin. Kasi mga kapatid, bukas makalaman. Isa-isa tayong aalis papano sa mundo. Kaya kinakailangan na ang ating gagawin, ihanda natin ang ating bibingan. Ayusin natin ang ating lugar tinitirikan, nakakabandong. Ayusin natin ang bawat lugar. Ayusin natin ang mga iyero. Ayusin natin yung mga lumang plywood na inaanay. Lahat po na yan, pag-uukunan natin. Sa araw-araw po na yan, hindi po basta nabuhay tayo na kumain na tayo ng 3 beses maghapon. Kaya po, isang maligayang pasok po ang bigay ko sa inyo na ako po kumakatok sa inyong mga tahanan. Buksan niyo po ang mga pintuan niyo. Ipagpag niyo po. Itapon niyo na po yung mga hindi kailangan. Hindi po dapat na puro kuyabot ang nasa loob ng bahay ninyo. Yung po mga hindi ginagamit, ipagkatabi ninyo. Dahil hindi niyo na po babalikan yung pinaglumaan. At ito pa po ang isang sasabihin sa inyo. Ang inyong pangalan, ang inyong cellphone, ang inyong lahat, huwag po kayo basta tiwala. Kasi po, napakaraming nangyayari ngayon. Isipin niyo po, napakadali po gumawa ng kaso. Kapag naman po kayo ay nakasuhan na hanggang sa kayo ay magkanda ikot sa kahirapan at kayo nakulong. Yun lang po pagtatawid sa kalsada, nahawakan mo lang, meron pong mahiksi ang isip. Meron pong taong humahanap ng gulo, gusto, baba. Pagkatapos, nagpasundo. Tapos babayaran mo. Kaya mga kapatid, kung may mainit ang ulo, huwag niyo pong papatulan. Hindi bali na po, hindi na balik maginda ako sa kanya ka lang magindangan. Kasi po mahirap pa humarap sa husgado. Marami pong J.D. Burayche. Kagaya po sa lupa, huwag po kayo basta pirma ng pirma. Sisiguraduhin nyo kung ito ba'y dapat bayaran. Ito ba'y uusisahin niyo pong mabuti. Kasi po, kung magkamisan, kung sino po ang naglapit sa inyo, iyon po ang matinig ng araw. Kung ano po, paiikutin ang paiikutin, mahirap po masabi sa husgado. Kaya ang akin po sinabi, they all around. At sana po sa araw at oras na ito, magkaroon na po tayo ng katahimikan sa ating buhay, sa ating galaw, sa lahat
Iyan po ang magandang reglamento sa buhay ng tao. Marunong po kayong makipag-usap. Hindi yung kayo na po ang may utang, kayo po ang galing. Marami pong nangutang, pinagsaraduhan ng cellphone, pinagsaraduhan, bilikat ng pesto. Kaya po mga kapatid, ngayon po, ang akin pong ibinigay sa inyong dikta, huwag po kayong basta papasok ng tao sa inyo na hindi nyo kilala. Isa po yan. Kasi po, pag po kayo nagpatuloy, iyan po ang matinding kalaban. Iyan po nagkakaroon ng sigalutan, kagawa ng asawa at may asawa. Iyan po. At saka huwag din po kayong magibiligan. Mga kapatid, ito po ay sigaw na June 13, 2010. Yung pong pare-pare, mare-mare, yung po'y pinagmumulan ng gusto at gulo. Akala niyo po magkakaibigan na, yung pala po nagkakasal. Kaya mga nananawagan ako, maging mainit ang mata niyo. Yung cellphone ninyo, tandaan ninyo. Nananawagan ako sa mga tao, kapag ang cellphone ninyo, hindi thoughtful ang asawa niyo, may ginagawang kalokohan. Kaya tinatago ang cellphone. Kaya, ngayon po, binigyan ko na po kayo ng clue. Pag tinatago ng babae o lalaki ang cellphone, may ginagawang kalokohan. Sana po, maging maayos, magwagi tayo. Sa totoo lang po, ang ating kakainin sa araw-araw, problema na po yan. Kaya po tayo magdasal, nabiyayaan tayo ng Diyos. Hindi po natin malaman kung saan, kung anong pakulo ang gagawin natin hanap buhay sa ngayon. Iba po noong araw, iba po ngayon. Kaya po nananawagan ako ngayon. Ngayon po, mabubuhay ka, mabilis ang utak mo. Mabilis kang manloko. Kaya iyan po. At kapag po naman nanloloko ka, pansandalian lang yan. Basta po, isipin ninyo pag po sa pansandalian lang hanap buhay. Tandaan niyo po. Wala pong ibubunga ang panloloko. Dahil agad po yan nakakalik. Kaya babasahin ko po ang mensahe sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po'y naintindihan nyo ang aking mga sinabi. Dahil ito'y pinag-aaksayahan ko rin po ng upo at pagkakataon. Number 2 po, wala po kayong magagawa dahil ako po ay nauutosan lamang sa aking naging publikasyon hanggang ako'y humihinga sa ibabaw ng mundo. Number 3 po, nagpakita po ako ng klase sa inyo sa araw at oras nito na ang aking pong publikasyon ay paiba-iba na hindi ko po kaya ipaliwanag. Number 4 po, nananawagan po ako sa mga karamdaman na huwag po sana ninyong pababayaan ang lahat ng bagay. At pag-iingat din po ng kakainin. Nananawagan din po ako sa lahat ng sumasakit ang puso na napakahigpit dumi, napakahigpit maihi. Mga kapatid, pag-aralan yung lahat ng aking sinasabi. At huwag niyong palalalain ang karamdaman kung kailan malubanan. Nananawagan din po ako sa tumataas ng 500 ng sugar. Pag po 500 ng sugar nyo, nakalagay na po kayo. Mapait na po ang laway nyo, wala na po, hindi na po kayo makakakain. Bakit nyo po pa uusarin sa ganun? Kaya po, meron po tayo parang aton. Uminom po kayo ng pineapple juice, uminom po kayo ng kalamansi, kumain po kayo, uminom po kayo ng daong bayabas, uminom po kayo ng daong ng langka, pandan. Iyan po. Huwag po kayong masyadong mabighani sa alak. Wala pong tatalo sa alak. Kaya po, sa umagang ito, ako po nagsasalita sa inyo palagi. Sana po kung makarating man sa inyo pagbasdan nyo na lang po ang aking ginagawa. At yung pong, huwag po masyadong mabilis kayong magsasalita na ako nagsalita ng ganyan, may sinabi pa kayo hindi maganda. Alam niyo po ba, pag po kayo may sinabi sa akin hindi maganda, sa mukha niyo po tatama yun. Kasi tanong niyo po sa akin, bakit? Hindi niyo naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi pa dumadating sa inyo yung taguriang uring ganun. Mahirap pa isip niyo. Pag kayo nagsalita doon, at kayo may sinabi hindi maganda, alam niyo, hatod ko sa inyo, mahigsi pa ang utak ninyo. Hindi niyo pa nararating yun. Wala kayong karapatang magsalita sa isang kapwa na hindi niyo naiintindihan. Hindi pa nyo arot yun. Kaya ang aking pananawagan all around. Kung sino man ang tatamaan, wala akong masamang ginagawa sa sandaling oras sa kailan ng buhay ko.
Hinahabol ko lang po ito na may isang mother pa rin na binigyan po ako ng obligasyon ng ganito. Ginagampanan ko po ng maganda. Kaya po, magandang umaga po sa inyo lahat. Bumabati po ako sa inyo. Lalo po yung sa gabi po, para nakakarating sa akin na ang aking mga sinasabi sa gabi nila silang mag-asawa, sa gabi nila pinanunood yung aking at natutuwa sa Hoy, maraming salamat sa inyo yung lahat ng nakikinig o pinagtutuunan ng pansin. Hindi ako magsasawa hanggang ako'y humihinga. Love ko po kayo lahat. Kaya po tumatayo po ako, babay po, God bless po sa lahat. Sana po magkaroon tayo ng mapayapang buhay, kagalingan, maliwanag na daan, at ang buhay natin ay maayos. Sige po, babay po. Sign of Lord Jesus and